Magandang umaga sa atin lahat. Ako si Aaron Janam Nabang. Ito ang aking daily devotion para sa atin. Nakabatay ko ito sa ginawang video series ko ni Pastor Russell Ocampo na 365 daily devotion at ang patalakayin natin paksa para sa araw na ito ay Speak to Inspire. Ang scripture naman po ay Proverbs 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Ang unang katuturan natin, yung teaching natin, the tongue has the power to heal. So, mapansin natin talaga, ating mga salita ay nakakapagbigay ng inspirasyon, nakakabuti ng isang tao, nakaka-heal, no? Sa simpleng, sabihin natin, example na binigyan ni Pastor Russell Ocampo na, sabihin natin may broken yung tropa mo, broken-hearted siya. So, simpleng pag-uusap, yung binibigay ano nangyari sa kanya, at nagbibigay ka rin ng mga advice, nagbibigay ka ng onting tulong, anong pwede niyang gawin na pwede niyang maiba sa sarili niya, no? So, isipin wala ka pang ginagawa na parang nagbibigay ka ng physical na bagay, kagaya ng pera, pagkain, o kahit ano man. Nakakatulong ka pa rin. Gamit ang advice, gamit ang mga salita. No? Hindi mo binibigyan ng lakas, hindi mo binibigyan ng kung ano, kape, kahit anong mga bagay, kundi yung mga salita lamang. Kaya mapansin natin, sa salita pa lang, meron na tayong magagawa. Meron tayong magagawa gamit ang mga salita. Nakakapukaw tayo ng mga damdamin, nakakapagaling tayo ng mga puso na sira. Ang daming pwedeng gawin gamit ang mga salita. No? Which is why pag di natin binabantayan na ating mga salita, kung paano natin gamitin ang ating dila, meron na rin itong kapangyarihan na kabaliktaran ng paghihil, ang pagsira. No? Pagsira, pagpatay. So, at the same time, meron din siyang kapangyarihan talaga na mag-inspire, mag-give hope. At pag ginamit sa tama, pag ginamit na mabuti, pag binantayan, no? Pag hinarness mismo. Sunod, the tongue has the power to destroy. So, kagaya nga sabi ko nun, na ang tongue o ang dila ay may kapangyarihan talaga manira, manakit, magsinungaling, na gamitin sa ilang mga bagay-bagay, o gawin sa ilang mga sitwasyon kung saan nakakasira at nakakasakit ng tao. At nagbigay rin ng quote dito si Pastor Russell Ocampo na the tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. So, dito natin mabibigyan ng halaga yung dila na kung saan may kapangyarihan talaga siyang manakit. So parang invisible sword, invisible knife, parang sariling baril, kanang balarila. So, meron talaga tayong nababaril ng mga bala gamit ang ating mga dila. At gamit ang mga salita na ito, o yung pag nagbubuo tayo ng mga salita, gamit ang ating dila, naging paraan ito para manakit. No? It has the power to destroy. So, isipin natin na sa simpleng salita lamang, napapadala natin ang isang tao into suicide. Bullying, no? Verbal bullying. Isipin mo, tawagin kang pangit ng isang tao, tapos pag-iisip-isipan mo yun. Pag may nangyayaring sexual harassment, nagamit ang dila, parang kung verbally, no? Verbal harassment, didikit yun sa utak ng tao na yun, may insecure siya, or rather, lagi siyang hindi nakakaramdam na safe siya, no? Insecurity. Dahil lang dun sa mga simple na mga salita or paggamit ng salita na mali. So, isipin mo, pati yung suicide, pag galing sa magulang mo, no? Sabi na parang nakakakwenta anak, hindi ba yung nakakasakit, hindi ba yung nakakaano ng damdamin na mapapadala ka sa punto ng suicide, pwedeng pananakit sa sarili, no? So, in a relationship talaga, mapapansin mo na kahit anong relationship yan, ang words can improve and grow people, no? Napapalago yun ng relationship, no? Nagpapabuti, nagpapayabong. Sa ganun, kaya niya rin manira. Tanghuli, people eat the fruits of what they say. Kailangan natin alamin o malaman talaga o intindihin na lahat ng sinasabi natin ay bumabalik sa atin. Kagaya nga nasabi ni Pastor Russell Ocampo, parang boomerang lang yan. Kung anong sinabi mo, kung ano ang binato mo, yun rin ang babalik. So, parang you reap what you sow, no? Yung sinaktan mo, sasaktan ka rin. Yung sinabi mo, babalikan ka niyan, no? Kung sinabi mo mabait, may sinabi kang mabait sa isang tao, nagsabi ka ng mabuti, babalik rin yan sa'yo. Na parang, magiging mabuti yung tao na rin yan sa'yo. Madalas. So, yun lamang.
Salamat sa pakikinig at mabuhay.